Nagbabalik po unang balita, masusing pinaghahandaan po ng mga ahensya ng gobyerno ang posibleng paghagapit ng bagyong Chedeng sa Pilipinas. Kaugnay po niyan, makakausap natin live sa studio si DILG Secretary Jesse Robredo. Secretary Robredo, good morning. Magandang umaga, Igan. Zero casualty po ang utos si Pangulong Noynoy Aquino. So dito po sa mga local government unit, ano pong direktiba nyo? Lalo na't medyo nagbabanta po sa atin dyan sa Kabikulan din, ano? Igan, 2 days ago, nag-abiso na po tayo na mag-meeting na po yung local disaster risk reduction management committees. At since then, meron pong regular reporting na pinapaabot. Hindi lang po yung typhoon situationer, kundi kung ano yung preparation na ginagawa sa lugar. Ang focus po natin na Samar, Leyte, Bicol area muna, pero pinaghahandaan na po natin kasi posible yung landfall sa Cagayan, Isabela area. Okay, yung mga preemptive evacuation sa Albay, nagpapatuloy po ba? Tuloy-tuloy po yung sa Albay. Ang huli pong report sa amin, may mga nilikas na. Mas mainam na po magpasiguro kaysa po may mangyayari na medyo huli na. Palagay ko po yung nakaraang bagyo, binigyan tayo ng leksyon noon. Minsan hindi po talaga yung lakas ng hangin, kundi yung ulan yung dapat natin paghandaan. Yun nga ho, laging tanong sa akin mauulit ho ba yung bagyong Ondoy? Hindi ho natin masabi. Ang weather forecast po, may posibilidad yung lawak ng ulan at lakas ng ulan. Subalit, yung forecast din, sinasabi niya na hindi magla-landfall sa Kamaynilaan. Posible pong ang landfall niya Isabela, Cagayan. Okay. Habang papalapit po itong bagyong Chedeng, kamusta ho yung assessment natin, Secretary? Meron na rin ho bang mga naapektuhang mga probinsya? May mga nagbiyahe pong apektado na kasi hininto na po yung Roro galing pong Bicol papuntang Samar, Leyte. At ako po yung abiso natin sa mga nais magbiyahe, kung pwede stay put muna sa bahay. Antayin muna po natin na magkaroon po ng linaw yung panahon bago po tayo lumikas. Okay. 117 pa rin yung direktang maaring tawagan ng ating mga kababayan sakaling kailangan nila ng tulong? 117 po, pwede tayong tumawag, 0918-888-3454. Kung talaga pong importante. Parawagan po, Secretary, para makamit natin itong zero casualty. Mas mainam po yung maghanda kesa po lalakad tayo pag nandiyan na. Mag-coordinate po sa ating pong mga himpilan kung kailangan ng tulong. Sa DILG po, PNP, BFP, at yung aming LGOs, nakahanda pong tugunan yung mga hinihingi pong tulong na ating mamamayan. Okay. Secretary, maraming salamat po. Good morning. Maraming salamat din, Ikan. DILG Secretary Jesse Robredo. Arestado ang dalawang babaeng nagtangka umanong mag-withdraw ng 3 milyong piso mula sa isang bank account na walang laman. Naharap ang dalawang suspect at isa pa nilang kasama sa reklamong swindling at falsification of documents. Darito ang report ni Micaela Papa. Walang pera. Diretso presinto ang dalawang babaeng ito at isa pa nilang kasamahan matapos tangkaing mag-withdraw ng mahigit 3 milyong piso sa isang bangko sa Tutuban nitong Martes. Ayon sa passbook, 13 million pesos daw ang laman ng joint account na sinubukang pag-withdrawhan ni Natividad Sinahon, Marcel Gomez at ang nagmamaneho sa kanilang si Nestor Perez. Ang passbook matagal na raw nasa isang Victor Borja na kasama ni Sinahon sa joint account. Nitong Martes lang daw iniabot ni Borja ang passbook sa kasintahang si Gomez upang tulungang mag-withdraw sa Sinahon. Ipinadala rin ang sulat mula sa PCSO na nanalo si Borja ng mahigit 16 million pesos sa 642 Lotto Draw noong Oktubre. Pero nang ipresenta ng mga suspect ang passbook, agad itong chinek ng teller, lalo pat nakalulula raw ang laki ng wini-withdraw na halaga. Ang problema, bukod sa peke ang sulat, tampered ang account at walang laman ang passbook. Siguro nag-a-attempt sila ng baka makakalusot sila. Hindi nila iniisip na siyempre nagbe-verify muna yung mga empleyado ng bangko bago sila magbigay ng kung magpapa-withdraw sila o hindi. Giit ang mga sospek, hindi raw nila alam na peke ang mga papeles at biktima lang din sila ni Borja. Halos 350,000 pesos na raw ang nautang ni Borja kina Gomez at Sinahon at mga kaanak nito matapos makumbinsi ang dalawa na milyonaryo siya. Sa tiwala ni Sinahon, nagbukas pa siya ng joint account nila ni Borja. Taon na raw ang lumipas pero hindi nabayaran ang utang. Kaya laking tuwa daw nila nang sabihan sila ni Borja kahapon na nagdeposito na siya ng pera sa kanilang joint account. Tuwa nga ako dahil salamat makapagpagamot na ako. Ay makabayad na ako sa mga utang ko.
Akala ko napakagaling tao, yung pala lahat ng passbook mo wala din laman. Sabihin mo, pati matanda, dinamay mo pa. Sa kabila ng kanilang paliwanag, kakasuhan pa rin ng swindling at falsification of documents ang tatlong sospek. Kapag natunton si Borja, maharap siya sa parehong asunto. Para sa unang balita, Micaela Papa reporting. Nag-inspeksyon ng DepEd at DTI sa mga tindahan ng school supplies sa Divisoria. Ipinaalala ng DepEd sa mga magulang na hindi sapilitan ang pagbili ng floor wax at basahan para i-donate sa mga eskwelahan. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Dito sa Divisoria, inabutan kong nakikisiksik na para mamili ng school supplies si Tony Ismael. Dito raw siya namili para magkasya ang kanyang 1,500 pesos na budget. Maganda sa mall kung may pera kang may bibili. Kaso wala. Dito ko na lang sa Divisoria, mas mura. Pero di lang pala school supplies ang kailangan ng kanyang mga anak. Pinabibili rin daw sila pati floor wax at basahan. Ang ilang tauhan ng DepEd na nag-inspeksyon sa Divisoria, nilinaw agad na hindi dapat sapilitan ang pagbili nito. Meron lang po tayong yung mga mandatory na pinokolekta katulad ng Boy Scout, Red Cross, Girl Scout. Yun po yung mga legal. Bahagyan ng mas mahal ang ilang school supplies dito tulad ng spiral notebook na mula 8 pesos ay nasa 9 pesos na. Pero ayon sa DTI na nag-inspeksyon din dito, mas mura pa rin ito kaysa sa suggested retail price na 1975. Mas mura rin ang bentahan sa Divisoria ng pad paper na nasa 9 na piso lang at lapis na nasa 3 piso lang. Kaya naman si Elvira, dito na namili ng school supplies na ipapadala pa sa Visayas. Mahal kaya doon, ma'am. Ang notebook doon ay mga 16, ganun. Kumpara dito, Eh dito, mura. bukod sa presyo, sinuri rin ng DTI ang kalidad ng mga school supply. Marami ho tayong lumalabas sa tao every week para chinecheck ko yung presyo. Kaya pag nagre-report, kung may sumobrang taas, nagpa-file tayo ng kaso against them. Aircon na lang ang kulang, parang sa mall ka na rin namimili ng mga school supplies. Pero bahagi ito ng kalsada dito sa Divisoria. Kahit nasa bangketa na sila nagbebenta, may basbas ito ng lokal na pamahalaan. Maya't maya ang ikot ng pulis para itaboy ang mga pwestong parang kabuting nagsulputan sa gitna ng kalye. 4 lanes ito eh. Kaya yung 3 lanes pwede pang madaanan. Kaya hindi naman gano'ng mga kasagabal. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Samantala, LRT Line 1 lilimitahan ang kanilang biyahe mula sa Sabado hanggang sa Lunes. Ayon sa Light Rail Transit Authority, magiging baklaran hanggang Blumentritt lang ang kanilang biyahe. Yan ay para bigyang daan ang pagkakabit ng signaling system ng North Extension Project. Magdadeploy naman ng mga shuttle bus ang LRTA sa mga apektadong lugar para may masakyan ang mga pasahero. Bureau of Corrections Director Ernesto Jokno ginit na hindi siya ang dapat sisihin sa paglabas sa bilibid ni dating Batangas Governor Antonio Leviste. Pero para sa DOJ Fact-Finding Panel, hindi raw katanggap-tanggap ang paliwanag ni Jokno. Darito ang report ni Jam Sisante. Ang paniwala ko po, hindi ako dapat sisihin dito. Dapat kasi po, ako ay policy making lang. Ito ay kinatuwiran ni Bureau of Corrections Director Ernesto Jokno nang hingan siya ng paliwanag kaugnay sa pagpuslit ni dating Governor Jose Antonio Leviste mula sa New Bilibid Prison noong May 18. Aniya, noong nakaraang Desyembre pa lang, naglabas daw siya ng marching order para bantayan ang bawat galaw ng mga high-profile inmate tulad ni Leviste. Pero giit ng pinuno ng DOJ Fact-Finding Panel, higit pa rito ang tungkulin ni Jokno. Hindi naman po yata na katanggap-tanggap na sasabihin ninyo na policy lang po kayo. Kayo rin po ang mag-a-administer and execute the laws to prisons and its inmates. Pero dahil iginiit ni Jokno na hindi siya dapat masisi. So in the case of Leviste, who do you think, being the director of the Bureau of Correction, should be blamed? Yung Chief Superintendent na minimum, yung BRSS, and the NBP Superintendent. Ang kasalukuyang Chief Superintendent ng Bilibid na si Ramon Reyes, wala pang 2 buwan sa pwesto. Tingin niya, hindi raw siya ang itinutukoy ni Jokno. Hindi ko iniisip na ako ang kanyang tinutukoy at ang aking ginagawa talaga ay reforma. Ayaw naman muna magkomento ng pinalatan ni Reyes na si Armando Miranda.
Si Miranda ang nangasiwa sa NBP noong bigyan si Leviste ng sleep-out privilege 9 na buwan ng nakararaan. Ngayon pa lang, tiniyak na ng DOJ panel na may irerekomenda silang sampahan ng kasong kriminal at administratibo. It will first focus on who should be held liable doon sa escape or ng pagpuslit ni ex-Governor Leviste. That will be the first part of the report. The second part will deal on some policy recommendations. May 5 araw ang DOJ fact-finding panel para gumawa ng report at rekomendasyon ukol sa mga dapat managutin para sa pagpuslit ni Leviste. Pero sinusubukan daw ng panel na tapusin ang report bukas pa lang dahil inaabangan na ito ni Pangulong Noynoy Aquino. When he was appointed, he had the trust and confidence of the President. But iba na yung pinag-uusapan pag nasa loob ka na ng iyong tungkulin, dapat mag-perform ka at magtrabaho. Para sa unang balita, Jam Sisante reporting. Hailstorm o pagulan ng yelo naranasan sa Dallas, Texas sa Amerika. Ramdam na ramdam ang pagtama nito sa mga kalsada, bubong ng mga bahay at maging sa mga sasakyan. Kasunod dito ang nakababahalang pagkilos ng makapal na ulap sa kalangitan na nagbabadya ng masamang panahon. Sa nakalipas na mga araw, sunod-sunod ang pagtama ng mga bagyo at buhawi sa iba't ibang panig ng Amerika. Sa Joplin, Missouri, 123 na ang patay, habang daan-daan pa ang sugatan at nawawala. Mahigit 2,000 gusali na rin ang winasak ng buhawi. Isang Pinay kumpirmadong patay sa pananalasa ng buhawi sa Missouri sa Amerika. Sa email na ipinadala ng anak ng biktima na si Divine Aquino sa GMA News, sinabi niyang nadaganan ng pader sa loob ng isang simbahan. Ang kanyang inang si Grace noong hagupitin ng buhawi ang Joplin City nitong May 22. Pilit daw kasing sinagip ng kanyang ina ang bunso nilang kapatid na nagtamo ng minor injuries. Labis naman ang pagdadalamhati ng kanilang pamilya dito sa Pilipinas. Nananawagan din si Divine sa Konsulado ng Pilipinas na matulungan ang iba pang Pilipino sa Joplin City na naapektuhan ng buhawi. Oras na para sa unang chika. Narito na po si Luan D. Luan. Thanks, Igan. Dumating na po ang most awaited day ng American Idol fans. Mapapanood na po mamaya ang Season 10 finale ng Talent Search. Kahapon nagpastiklaban sa final performance night sina Lauren Elena at Scotty McCreery. Scotty sang Gone, Check Yes or No, and Love You This Big. Si Lauren naman nagpakitang gila sa mga kantang Flat on the Floor, Maybe It Was Memphis at Like My Mother Does. Mamaya malalaman na kung sino kina Scotty at Lauren ang tatanghaling bagong American Idol. Mapapanood American Idol Season 10 finale sa GMA News TV. Character ni Charisse sa Glee na si Sunshine Corazon muling bumirit sa nasabing hit TV musical series. Charisse sa Season 2 finale ng Glee ang isang original song entitled As Long As You're There. Dito rin nagharap ang New Directions at ang grupo ni Charisse's Vocal Adrenaline para sa finals ng national competition. After ng kanyang performance, nag-standing ovation ng crowd, including Rachel Berry na ginagampanan ni Lea Michele. Pero bago po nito, nagkaroon muli ng confrontation sina Sunshine at Rachel. Umere ang episode na yan kagabi sa Jack TV at ETC. More showbiz updates ang hatid ko sa pagbabalik ng unang chika. At ang hirit namin mamaya, inuman sa Caloocan na uwi sa pamamaril. 2 patay. Isang lalaki kritikal ang kondisyon matapos maipit sa karambola ng truck, van at 4 na taxi sa Antipolo. At kamustahin na natin ang paganda ng mga taga-Navotas para sa bagyong Chedeng. At nandun po si Monica at Arn.